gusto kong malaman ninyo, kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ng, sabi ni Governor Bons Tudor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagpa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos itong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao. At obviously, in either walang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning, may warranty dapat yan. Para pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung ghost, hahabulin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil obligations, no? Yung kailangan ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i-anunsyo ko ngayon, aparte dun sa paghahabol sa bonds, sa warranty, sa securities, next week, pupunta po ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday ba? Sa Monday, sa Anti-Money Laundering Council. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Kailangan ibalik yung pera niya.